Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, tara na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, naroon ang kwento ng pag-asa. At sa bawat stopover, lagit-lagi nariyan po ang serbisyong may puso hatid para sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, baon natin ay ang magandang pagbabago. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong muka ng ating ugnayan. Kaya naman mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, ala ay samahan nyo naman po kami ngayong araw ng Wednesday para po sa isa na namang makabuluhang talakayan na lagit-lagi nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang panradyo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso. Ayan, magandang umaga, matatag na lalawigan ng Batangas. At syempre ngayong araw ng Wednesday ay napapakinggan nyo na naman ng inyong mga besties, ang inyong mga kaibigan. Of course, once again, this is yours truly, Ornald Tabares Jr. At ako naman po, si Cheryl May Halili. Ayan, at kamusta ikaw, partner? Ayan. Ngayon ay medyo nilalamig tayo. Medyo malamig, medyo nag-uulan. Yun. At uso na naman ang pagdapo ng mga trangkaso and flu-like Yan. symptoms natin kagaya ng colds and cough. Yan nga. Oo. At speaking of pagdapo, alam naman natin pag maulan, madaming mga baha, mga stagnant waters. Madaming nabubuhay Madaming nabubuhay. na dumadapo. Oo, kaya wag tayong papadapo sa Lamok. Ayan. Yan. At ngayon nga, partner, kasi nga, alam naman natin, pag panahon, pag buwan na ng Hunyo, Mhm. ika nga, dyan napapasok yung rainy season na Yes, tinatawag oo. natin. Kung saan nga, madami ang stagnant water sa Mm-mm. ating paligid, Yes. yung mga gulong na naiipunan, na nakatambak sa ating mga bakuran, ganun din po yung mga timba na walang taklob, yung mga tipong ganyan na kumbaga ay nalalagyan ng itlog Yes, ng lamok. napangingitlogan ng mga Mm. ng lamok, oo. At Anong manok? Ang laki naman na yun, partner. parang lamok lang. nag-crave kasi ako bigla Oo. kasi pag gantong malamig at tag-ulan, ang sarap magpapak ng manok. Oo. Pero syempre, wag nating kakalimutan na partner, alam mo yun, sa panahon ngayon, isa po talaga sa mga sakit na patuloy na nagiging hamon po, lalo tigit sa ating mga communities, ay ang dengue. Dengue. Aray ko, oo, Diyos ko. Alam mo ba, partner, na magpasa Hindi pa, hanggang partner. ngayon, taon-taon, ay nasa libu-libong Pilipino po ang naapektuhan pa rin ito, lalo na po sa panahon ng tag-ulan, kung kailan nga po mas mabilis dumami ang lamok na nagdadala ng sakit. Ay, Tama ka dyan, ay. partner. Tamang-tama ka dyan. Bagamat marami nga po tayong naririnig tungkol sa dengue, mahalaga po yung patuloy nating palawakin ang ating mga kaalaman tungkol dito. Yes. Ano nga ba yung dengue? Yun yung mga katanungan eh. Ano ba yung dengue? Paano ba ito talaga naiipasa? Mhm. Kasi paano dumadami ang mga kaso ng dengue? Yun yung mga gusto nating malaman eh. Ano yung mga sintomas talaga na dapat nating bantayan?
At higit po sa lahat, yung paano natin po maproprotektahan ang ating mga sarili, ang ating syempre lalo't higit ang pamilya laban po dito sa dengue. Alam mo, minsan kasi partner, pagka nakakarinig ng dengue, sasabihin lang ng mga kababayan natin, ay siguro pag mababa ang platelet, ay siguro pagka may dengue ay yung, alam mo na, yung mga no dark colored foods, ganyan. Pero ang dami kasi ang daming parameters, ang dami ng mga guide na pwedeng tumulong sa atin kung paano maiiwasan. Kasi kagaya niyan, sa ating programa ngayong araw, napakaganda kasi mabibigyang linaw po natin yung mahahalagang impormasyon na dapat alam po ng bawat Batanggenyo tungkol sa dengue. Kaya naman partner, ngayong araw ay tatalakayan nga natin ang mga karaniwang sintomas nito, yung mga posible po na complications kapag hindi po ito agad na agapan at ang mga simpleng hakbangin na maaari po nating gawin upang maiwasan ang pagkalat po ng ganitong sakit. At dagdag pa nga dyan, partner, pag-uusapan din natin kung bakit ba mahalaga yung maagang pagkilala o pag-alam dun sa mga sintomas. Kung kailan ba dapat magpatingin o magpakonsulta sa doktor, at kung paano po nagiging mahalagang bahagi ng solusyon yung pong bawat isa sa atin, lalo na po sa pagpapanatili ng ligtas at malusog nating komunidad. And speaking of pagpapakonsulta sa ating mga doktor, partner, dini mismo sa ating special episode today ay tayo ay pinadalhan ng ating mga kaibigang doktor mula sa tanggapan po ng Batangas Provincial Health Office upang maipaliwanag kung ano nga baga yung mahalagang impormasyon patungkol nga po dito sa ating paksa ngayon na sakit na dengue. Tama ka dyan, partner, dahil ngayong araw po ay mapapanood natin si Nurse Rosana B. Macaraig, Nurse 5 po ng Batangas Provincial Health Office upang pong talakayin sa atin kung ano ba yung mga dapat nating malaman. Yan, lalo tigit tayong mga Batanggenyo po tungkol po sa pag-iwas at paglaban natin sa dengue. So ngayong buwan po ng Hunyo, pinagdiriwang po natin ang Dengue Awareness Month. Bakit po siya ay sa tuwing Hunyo? Buwan po ng Hunyo dito nagsisimula yung tag-ulan. Siyempre po pag tag-ulan, maraming tubig na pinamumugaran po ng lamok. So ano ba yung dengue? So ang dengue po ay isang infection na sanhi ng virus ng lamok. So, ang lamok na involved po dito, yung ating tinatawag na Aedes aegypti and Aedes albopictus. So, sa Pilipinas po, napakaraming uri ng lamok, pero ituro lang po yung lamok na nagdadala po ng dengue, zika, at chikungunya. So, pinaka-popular po diyan, o may maraming kaso po, kumbaga, dito sa Pilipinas, commonly yan po yung dengue. Ang dengue po ay, sabi ko nga po kanina, nakukuha sa magitan ng kagat ng babaeng lamok. Hindi po lahat ng lamok ay nangangagat. So, babaeng lamok lang po ang nangangagat. At usually po, ito po ay active tuwing alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At sa hapon naman po, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. So, kung may makikita naman po kayo ng mga lamok na umaali-aligid, lalo na po sa hapon. Yung mga nag-aling-puyo po sa taas, yun po yung mga lalaking lamok na nagpapacharming po sa mga babae. So tinatawag po tayong dengue vector bionomics. So paano po nabubuhay ang isang lamok? So si babae at lalaking lamok po para po yung mag-asawa. So magme-mate po sila, magtatalit po sila. So within 24 hours, pagkatapos po magtalik, mangingitlog na po siya. So ilan po yung nagiging usually itlog? So 50 to 300 na itlog po sa isang hatch. And then, yung pong itlog ng lamok, siya po ay usually po ay makapal. Usually po tumatagal po siya ng 8 hanggang 9 na buwan, may tubig man or wala. And then,
after 3 to 4 days po, magiging kiti-kiti naman siya. So yung pong kiti-kiti, kalimitan nakikita natin sa mga lagay ng tubig. Ano po? So usually po siya ay gumagalaw, and then siya po ay mayroong tinatawag nating first instar hanggang fourth instar. So yung pong first instar, yun po ay kapag pagkapisa pa lang. Then palaki po siya ng palaki hanggang 8 araw. And then pagkatapos po ng 8 hanggang 9 na araw, magiging pupa naman po siya. So yung pong pupa, siya po yung parang tadpole, hindi po siya malikot sa tubig. And then kinabukasan po magiging isang ganap na lamok na naman po siya. So yun po yung nagiging cycle ng isang lamok. So kung hindi po natin maaagapan, makokontrol, masusugpo, so dadami po at dadami ang lamok po sa isang environment. Ano po? And then, ang isang pasyente po, halimbawa po ako, pumunta po ako sa isang barangay dito sa Batangas City. And then, ako po ay may simptomas ng dengue. Nagkataon po doon sa isang barangay, halimbawa po sa Barangay Balete. May lamok po na Aedes aegypti or Albopictus. So, kumagat po siya sa akin. So, yung lamok pong yun ay magiging tagapagdala o magiging carrier. So, halimbawa po, kumagat naman doon sa aking katabi. Yung pong aking katabi, hindi pa po niya mararanasan on the spot yung simptomas po ng dengue. So, bibilang pa po ng 2 hanggang 8 araw bago po niya maranasan yung mga simptomas po ng dengue. So, ano po yung mga simptomas? So, on and off fever po na tumatagal ng hanggang 4 na araw. So, nagkakaroon din po ng muscular or joint pain. And then, retroorbital pain o yung pananakit po sa palibot ng mata. And then, rashes po na usually nararanasan po ito after po mag-subside ng fever. Usually po lumalabas ito sa pang-4 na araw. And halimbawa po naman, mayroon ng severe dengue, nagkakaroon po ng pagdurugo ng ilong at ilagid. Ano po? And then, paano naman po natin siya maiiwasan o masusugpo? So, ang Department of Health po ay meron po tinatawag na 4S strategy. Search and destroy mosquito breeding site. So, hanapin natin at wasakin natin yung mga posibleng pinamumugaran ng lamok. So, isang po natin yan makikita. So, sa mga bote, sa mga lata, sa mga bao po na nakatihaya, so sa mga halaman po, ano po, so kailangan po siya ay ating itataob. Yung mga dilata po na halimbawa po ginamit natin, mga dilatang kailangan po bubutasan po siya bago po ilagay sa sako. And then, yung pong ating mga lagay ng pinggan, atin po siyang lilinisin po, hindi lang po basta na itapon yung tubig, kundi po dapat po lilinisin maigi, kukuskusin, and bago po ilagay yung mga plato, kailangan po ituyo na para hindi po siya pamugaran ng lamok. Ganun din po yung mga nag-i-impact ng tubig sa mga timba. Kailangan po linggo-linggo po lilinisin mabuti yung mga timba at saka mga drum bago po lagyan ulit ng tubig. O kaya naman po yung mga drum, lagyan po natin ng plastic cover and then tatalian po ng interior. Ano po, kasi hindi naman po lahat dito sa buong probinsya ay 24 hours yung supply po ng tubig. Ano po, and then pati po yung ating mga, kung may mga aircon po, titingnan natin yung mga pinag-aanohan po ng tubig ng aircon. So yung mga alulod po, lalo na po ngayong magtatag-ulan, kailangan po malinis yung alulod. Tatanggalin po yung mga layak na damo para po kapag umulan, hindi po siya pamahayan ng lamok. Ano po? So, saan po namamahay at
namamahinga si lamok. So, yan po ay namamahay sa madidilim at malalamig na lugar. Kaya nga po gustong-gusto niya yung mga drum, yung mga gulong na hindi na ginagamit. So, kailangan po yung mga gulong. Kung maaari po, kung hindi naman po siya nabibili, butasan po, biyakin para po kapag umulan, tumustos po yung tubig at hindi pamahayan ng lamok. Ano po, ganun din po yung mga halaman po natin, yung tinatawag nating bromeliad plant, na may magaganda po ang bulaklak niyan, mahal daw po yan. Pero yan po ay nag-iiwi po ng tubig. Hindi po agad tumutustos, lalo na po kapag tag-ulan. Hindi naman po pwedeng patiwari kasi pangit tingnan. So, ina-advise po natin na kumbaga wag na pong maghalaman po ng ganyan. Ano po? And then, panatilihin po nating malinis yung ating kapaligiran. Ano po, hindi lang po basta clean up drive ay magwawalis, kundi po hahanapin at wawasakin natin yung mga posibleng pinamumugaran ng lamok. Ultimo nga pong tansan, yan po yung nag-iiwi hanggang siyam na kitikiti ay sa liit po nun. So, kailangan po talaga maging mapagmatiyag po tayo para po mawala yung mga pinamumugaran ng lamok. And then, number 2 po na S, seek early consultation. Kung ang inyo pong mga anak, mga pamangkin, mga apo, ay nilalagnat na at may iba pang simptomas ng dengue, agad po ay patingnan natin sa pinakamalapit na health center or hospital para po maiwasan natin po ang komplikasyon. Ano po? So may mga binibigay po tayong libre po na dengue NS1 at dengue duo. Ito po ay isang test para malaman kung positive po sa dengue virus o sa dengue infection ng isang pasyente. Ano po? So ito po ay libre natin pinamimigay sa lahat ng ating district hospital and sa lahat po ng rural health units sa buong probinsya. Ano po? And then, number 3 po na is self-protection measure. So, lalo na po ngayong magtatag-ulan. So, yung po mga estudyante, lalo't sila po ay matagal yung kanilang stay po sa school. Dahil nga po si dengue po ay day-biting mosquito. Ano po, si Aedes aegypti and Aedes albopictus. So, yung mga estudyante po natin, mas mahaba yung kanilang oras na nasa paaralan. Kaya ina-advise po natin ang DepEd at saka yung mga magulang na kung maaari po ay pagsuotin ng pantalon or kung naka-short ay may mahabang medyas para hindi po makagat ng lamok. Kasi si Aedes aegypti or Aedes albopictus po, yan naman po ay hindi mataas ang kanyang kagat. Hanggang 6 feet lang po siya nakakalipad. Ano po, kaya usually po, pinakagat niya yun sa ating mga paa and then usually sa ating likod. Ano po. And then, kung maaari din po ay maglagay po ng mga mosquito repellent para hindi makagat ng lamok. And kung maaari din po maglagay ng mga screen, kung kaya pong maglagay. And yung iba po ay lalagay din po ng kulambo habang natutulog. Pero huwag naman po yung kulambo ay ilalagay sa paa. Kasi yung iba po, yung kulambo ay hindi ilalagay lang nila sa paa para sila ay makatulog, hindi para po protection ng laban sa kagat ng lamok. Ano po? And then, pang-apat po na S, suportahan po natin support, fogging, or misting operation. Ano po? So, ang misting operation po ay hindi po yan yung talaga pong number 1 na solusyon. Iyan po ay pang-suporta lang. Ibig sabihin po, kailangan po talaga yung search and destroy operation. Yan po yung pinakamahalaga. Ano po? So, wasakin natin at linisin natin yung mga posibleng pinamumugaran ng lamok. And after po niyan, saka po tayo misting. Ano po? So, ngayon po, may pinalabas po ang Department of Health
na department may memorandum ng 2025, yung pong ating tinatawag na 137 strategy. So ano po yung 137 strategy? So sa day 1 pa lang po, kapag po may na-report na positive po o confirm na sa dengue, agad po ay pupuntahan natin yung may bahay at saka po yung kapaligiran. Titingnan po yung mga posibleng pinamumugaran ng lamok. Papalinis po natin. And then, after po noon, magmi-misting po agad tayo. Ano po? Then, day 3 naman po. So, ito naman po, babalikan natin yung mayroong kaso. And at the same time po, yung kanilang mga kapitbahay within 100 meters. So, titingnan din po yung mga posibleng pinamamahayan ng lamok doon sa 100-meter radius. And pagkatapos po noon, makapag-search and destroy operation, magkokontak na po tayo ng listing operation. Ano po, para hindi na po dumami yung kaso ng dengue po dito sa probinsya ng Batangas. And then, day 7 po, uulitin lang po yung day 3. Kung saan, titingnan po ulit dun sa within 100-meter radius from confirmed case kung may mga nadagdag na pinamamahayan ng lamok. So, wawasakin po yun, lilinisin, tatanggalin. Ika nga po ay taob, taktak, tuyo, takip, and magmimisting din po. Ano po? So, may mga iba't iba po tayong mga ginagawa dito sa buong probinsya para po ma-control at mabawasan po ang dengue po sa buong probinsya. Ano po? So, unang-una po dyan, yung ating search and destroy mosquito breeding site. Ano po? So, train na ng po yung ating mga sanitation inspector po sa baba at iba pang mga health personnel pagdating po dito. And then po, nagkakaroon din po tayo, nagpo-purchase din po tayo ng mga larvicide, insecticide, at pinamimigay po natin sa lahat ng RHU para po magamit po nila sa kanilang mga activity. Ano po? And then, nagkakaroon din po tayo ng mga, sabi ko nga po kanina, namimigay po tayo ng mga dengue NS1, dengue duo sa lahat po ng district hospital. Ano po? So, nagpo-purchase po tayo noon. And then, nagkakaroon po tayo ng mga pagsasanay. So, yun nga po, ng last May 25 to 29, ano po? So, ang Department of Health Region 4A ay nabigyan po tayo ng pagkakataon na sumalang sa pagsasanay ang ating lahat ng sanitation inspector ng buong probinsya, kasama na po ang staff po ng Provincial Health Office. Tungkol po dito sa integrated vector management, focusing on vector control strategy. Ano po? So, kasama na po dyan yung ating pagsasanay po sa ating mga sanidad kung pagdating po sa pag-spray, ano ba ang kailangang gawin kapag po mag-spray. So, hindi po basta nakapag-spray, ano po. So, may tinatawag po tayo na tamang oras. So, kailan po yung tamang oras? So, sasabayan po natin yung active po ng lamok. Ano po? So, kailan po siya active? So, alas 6 ng umaga hanggang alas 8. And then sa hapon po, alas 4 hanggang alas 6. Ano po? So, doon po natin siya sasabayan. So, kailangan din po tamang kasuotan. So, ang mga sprayman po natin, kailangan po ay naka-proper kasuotan o yung proper PPE. Kung wala mong PPE, pwede po naka-long sleeve. Dapat po ay naka-mask and naka-gloves at naka-sombrero. Ano po, para din po, syempre po, kung iniingatan po natin ang ating komunidad, dapat unahin muna po na yung kanilang mga sarili. Ano po. And then, yung tamang insecticide, so hindi po lahat ng
insecticide ay pamatay lamok. Kailangan po siya ay WUPES approved. Ibig sabihin po, approved po siya ng World Health Organization Pesticide Evaluation Scheme. Ano po? So, may mga iba-iba po tayong insecticide na ginagamit para po mapatay si lamok na nagdadala po ng dengue virus. Yun. And then, yun nga po, nasabi ko yung tamang oras, tamang gamot, tamang kasuotan, and meron din pong tamang machine na dapat pong gamitin. Ano po? So, iba po yung machine na ginagamit po natin sa misting operation, and iba rin po yung machine na ginagamit natin para sa residual spraying. Yun naman po residual spraying, yun po ay ginagamit 3 times a year po. Ano po? Dati po, twice a year lang siya. So, ngayon po siya ay 3 times a year. Ano po? So, bali po siya ay spray po sa mga wall, lalong-lalo na po sa mga school. So, kapag na-spray po siya, magkakaroon po siya ng residual effect. Ano po? Ibig sabihin po, mayroong maiiwan na insecticide dun sa wall. So, kapag po na mahinga si lamok, dadapo po yan sa wall. So, kapag dumapo po siya sa wall na mayroong insecticide, automatic po, mamamatay po siya. Ano po? So, yun po yung ginagawa ng ating mga kasamahan sa baba, lalo na po ngayong katatapos lang ng Brigada Eskwela. So, nag-conduct po sila ng targeted indoor and outdoor residual spraying. Ano po? And then, meron din po tayong mga pinamimigay sa mga school, yung pong ating tinatawag na long-lasting insecticide-treated nets o yung Olicet Netrol. So ito po ay nilalagay sa mga school para po dun sa mga bintana. Inilalagay po siya doon. Pwede po siyang naka-frame. Ano po? Pwede rin po siyang nakagawing kortina. O pwede rin pong gawing blind. So yun po, meron na po siyang insecticide na nakapaloob po doon. So, tumatagal po siya ng 3 to 5 years yung insecticide. Once na dumapo po si lamok doon at iba pang insekto, automatic po, mamamatay po si insekto. Ano po? So, and then, nagko-conduct din po tayo ng mga community assembly sa mga barangay, sa mga RHU, tsaka po mga orientation sa ating mga barangay health worker para po matutunan nila kung paano po ayun tamang pag-search industry operation and kung paano po maiiwasan o makokontrol ang dengue po sa buong probinsya. Ano po? And then, nagkakaroon din po tayo, nagko-conduct din po tayo ng training of sprayman at barangay level sa iba-iba pong mga RHU po o mga bayan dito sa buong probinsya ng Batangas. Ano po? So, tuloy-tuloy lang po yung ating mga ginagawang activity pagdating po sa dengue prevention and control program. Ano po? So, ang maisasabi ko lang po, ang dengue po ay nakamamatay. Kaya kailangan po ang sama-samang pagkilos, bata man o matanda, may ngipin man or wala. Kaya sama-sama pong pagkilos para po masugpo or makontrol po ang dengue sa buong probinsya ng Batangas. Kapag po sama-sama, kayang-kaya po nating sugpuin ang dengue po dito sa buong probinsya. And yun lang po, and maraming salamat po sa inyong lahat. Talino at puso. Ayan, once again, maraming salamat sa ating tita nurse from the Provincial Yes. Health Office. Of course, maraming salamat din kina Doc Gerald Alday sa napaka
lawak na impormasyon na kanilang ibinahagi sa atin. Gayon din sa ating mga tagapakinig kung paano nga ba iiwasan, ano yung mga hakbangi na pwede natin gawin mula sa ating mga tahanan, sa ating mga work environment, hanggang sa ating mga paaralan. Talagang napakadami din bukod dito ng mga activities at mga programang isinasagawa ng ating Provincial Health Office para ika nga ay i-involve ang ating komunidad dito sa mga hakbanging isinasagawa natin para hindi man ma-eradicate ay maiwasan po ang pagkakaroon ng dengue sa ating community. Lalo't higit, isang paalala ito na ang laban po natin kontra sa dengue ay alam naman natin hindi lamang po responsibility ng ating mga kinatawan from our mga health workers o kaya po sa ating kapitolyo o sa pamahalaan. Dahil ito po ay isang sama-samang pagkilos ng bawat pamilya, ng ating mga paaralan at komunidad. Dahil sa pamamagitan po ng tamang impormasyon tulad nito at maagap na pagkilos ay maaari po nating mabawasan ang panganib na dulot po ng sakit na dengue. Ayan. Tama ka dyan, partner. At speaking nga ng pagpapakalat ng impormasyon tungkol po sa dengue, ngayong araw ay Ayan. nandun sila sa bayan ng San Juan Oo. para po bigyan ng mga karagdagang impormasyon ang bayan ng San Juan tungkol nga po dito sa dengue. Yes. Yan. Kaya ingat-ingat po sa mga kasamahan natin mula sa Provincial Health Office. Yan ang samahan ni na Ma'am Janice. And happy birthday din kay Ma'am Janice. Birthday din niya ngayon. Ay, happy birthday po. Ayan. Opo. Salamat po palagi sa pagtulong at sa pagiging kaagapay ng probinsya ng Batangas sa pagbibigay ng mga impormasyon, hindi lamang partner sa usapin ng dengue, kundi sa lahat ng aspeto pagdating sa kalusugan ng bawat Batanggenyo. Ayan, lagit-lagi ang PHO ay katulong at kaagapay natin diyan. Ang ating kabalikat sa iba't ibang mga Yes. hakbangin. At naalala ko tuloy yung paalala nila kanina, partner, na yung ating mga kulambo, ayan ho ay ibinibigay din ng ating tanggapan ng Provincial Health Office para ayan ho ay makapag-protect sa atin sa lamok habang tayo natutulog. Oo. Ay yung iba nga namang mga Batanggenyo, lalo't higit yung mga kinagisnan simula pagkabata, ang ginagawa ay yung inihaplos-haplos sa paa habang nakahiga para makatulog. Oo, kumbaga, pampatulog daw nila yun. Oo, ay pero ayun ho, muli ang paggamit po ng mga ganito, yung mga insecticide at saka napakaganda nung isa pa nilang pinoprovide sa mga schools, yung treated na Yes, nets na naglalast ng mahabang taon. 'Di ba, na automatic daw ay pag dumapo doon ng Dumapo. insekto ay tepok agad ito, 'di ba? At yun nga din po ang paalala, syempre, lalo't higit sa mga magulang, lalo't ngayon ay panahon na naman ng pasukan ng mga estudyante, hanggat maaari po kung ang mga bata natin, yung mga bata pumapasok ay naka-short, sa mga lalaki at saka sa kababaihan, nakapalda naman, mas mabuti po na pagsuotin natin sila ng mahabang medyas para maprotektahan yung kanilang mga binti sa kagat ng lamok. O kaya naman haplusan natin ng mga hypoallergenic insect repellent Yes. lotions, 'di ba? At partner, di ba may nauuso ngayon yung mga sticker? Yung mga patches, mosquito Yung patches. mga patches na oo. ganyan. Siguro po ay mas mainam at mas mabuting yung pangangalaga natin at saka yung mga sinasabi natin na prevention. Oo. Ano po, para maiwasan natin ang ating mga bata, mga anak sa mga ganitong klase ng sakit. Lalo't higit po sa hindi maiiwasan na sa bakuran ng kanilang mga eskwelahan ay merong mga stagnant water. Lalo't kung may mga lupa, may mga putik na medyo lumalalim, diyan din po maaaring pamugaran ng mga itlog ng lamok. Ganun Oo. din yung mga naiiwan na mga lata-lata nga, sabi. Hanggat maaari, kung tayo ay may mga itatapon lata, ugaliin natin na butasan ito muna sa ilalim
kung ito ay mapapatambak ng Mm-mm. matagal dahil maaari din itong pamugaran ng mga lamok. At isa pa, yung mga halahalaman natin, di ba? Kaya si Direk Gian talagang lagit-lagi, sabi nga niya, after ng ating programa ngayon, i-check niya ang Yes. water ng mga plants. Baka mamaya napapangitlugan na. Actually, Oo. partner, yung sinabi ni Ma'am Rosana na klase ng halaman na bromeliads. Mhm. Siya kasi yung ang dahon niya ay medyo pakubkob. Oh. At yung mga pagitan nito ay talagang iistakan or By saying pakubkob, Yes. convex. yes. Okay. Naiistakan talaga ito ng tubig. Kaya hanggat maaari po kung meron kayong mga ganitong halaman, make sure po na itataob ninyo din ito. Mm-mm. I-check nyo baka dito pala namumugad yung mga dengue Mm-mm. na lamok. Ano po? Kung kayo na may magkahalaman, dagdagan nyo na ng lemongrass at saka ng citronella. Yun na. Oo. Para iwas sa lamok. Iwas lamok, mabango pa ang Oo. paligid. Totoo, ayan. And yun din pong kung meron tayong mga hindi na ginagamit na gulong, mulit-muli ang paalala sa atin, hatiin natin ito. Mm-mm. Kung mai-stack din lamang at hindi agad mai-dispose ng ayos. Ano po, dahil itong mga ganitong bagay yung unang-unang gustong pamugaran ng lamok. Oo. Huwag na rin ilagay sa bubong pampabigat lalo Pampabigat. ngayon tag-ulan. Huwag na ho. Oo. Kasi may istakan lamang po ng tubig, ito pang pagmumula ng sakit ng pamilya. Hindi natin, sabi nga natin, kahit anong gawin nating pag-iingat, kung ang paligid naman po natin ay hindi malinis at maayos, Yes. nandiyan din po yung magdadala ng sakit sa ating pamilya. At sabi nga, nagsisimula ang pag-iingat sa tahanan mo. Yes. Ano po? At sa wastong kaalaman. Yun, Ayan. Kaya ayan. naman, sa ating pong mga kababayan, kung gusto nyo pong i-refresh yung mga information at mga detalyeng ibinahagi namin sa inyo ngayong araw patungkol po sa ating paksang dengue, ay maaari nyo po ulitong pakinggan at mapanood muli sa aming episode ngayong umaga. Dito lamang po sa ating official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman palambing ho, ay i-like at i-follow, gayon din, ipusuan nyo naman kami para gayon din yung ating ibang mga social media accounts para po sa iba pa nating mga napapanahong mga updates. At syempre, subaybayan at magkakarinigan po ulit tayo ngayong araw ng Friday para na naman po sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. At syempre, hindi po natin makakalimutan ang ating technical team na nakasama ngayong araw. Sa pangunguna po yan ni Direk Gian Marco Escamillas. Yehey! Ayan. Si Raline Cantos, si Kevin Paulo Medrano at si Gerard Sison. Ayun, Ayan. aka... Julia Barreto. At Ay, syempre, speaking of a happy birthday na pagbati mo kanina, pahabol lamang po ng pagbati ng maligayang kaarawan kay Tita Edna Rica Frente. Happy birthday po. Happy birthday po. At sa inyo po na aming mga manunood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Yan, Yes. syempre, salamat po sa inyo. Kaya naman, sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng pamahalang palalawigan ng Batangas, once again, this is yours truly, Ornel Tabares Jr. Nang isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao at lahat para sa Batanggenyo. Ito po si Cheryl May Halili. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para po sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Batanggenyo. Muli, ito po ang ating Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo